Okay, so what is up guys? No, so today is March 11, 2025 and supposedly, papalitan natin ng engine oil at gear oil si Biffy. Kaso, bigla na lang hindi gumana yung tools. So, I have to order pa ng tools and then pagdating ng tools, saka pa siya mapapalitan lang So, bakit ayaw mong ipagawa na lang sa labas? Wala naman, gusto ko lang matuto din. Siyempre, pag interesado ako sa kotse, gusto ko ako na din ang gumawa. Anong sa motor ko? Kasi mas maliit yung motor, mas madali yan. So, pag nagawa ko sa motor, magagawa ko rin yan sa kotse. Siguro, siyempre, dahan-dahan lang. So, yun lang yung natin dumating yung order ko. Siguro sa next clip nito, unboxing na nung in-order ko. No? So, yun lang. Sana effective siya. Let's go! Okay, so what is up guys? So in today's video, i-change oil natin si Biffy, no? So matagal na din siya sa atin at this is going to be my first time para i-change oil siya ng DIY, no? So wala na kasi ito yung ating trusted mechanic, shoutout sa Pops Gary, no? Nasa Australia na siya ngayon. And syempre, ayoko naman nadalhin pa siya sa iba kasi wala nang ibang pagkakatiwala nito ako bukod kay Pops Gary. Syempre ako na lang, no? So ayan, ubusin ko lang tong kape ko. Sorry, tsaa, no? Tapos simulan na natin. So today is March 13 na, no? So kahapon dumating na in-order natin na tools, no? Hindi tayo natuloy ng 11. Kasi nga, sira na pala yung tools dito sa bahay. So umorder tayo ng bago. Sana maging maayos. At yun, gamitin natin. Ubusin ko lang to. Let's go. Okay na guys, no? So na-unbox na natin yung tools. Okay, mga kompleto siya. Simulan natin. Mabilis ang gawa na naman siguro today. Tayo kalagal ng isang oras, no? So let's go. Balitan natin to sa garahe para makapagsimula tayo ng change oil natin. Okay, so dito na tayo ngayon sa garahe guys, no? Bago tayo magsimula sa ating gagawin, syempre paandarin muna natin si Biffy for 3 to 5 minutes para medyo gumalaw-gulaw yung makina niya. Yun lang sa makina. So it's currently 46,237.6. This is a 2016 model. So orasan natin, yun dito sa isa natin cellphone. Nagsimula tayo ng 11 AM, magpainit sa around 11:03, 11:04. Pwede na natin siyang patayin at simulan yung ating change oil process, no? So ano yung mga gagamitin natin? Syempre kailangan natin ng bagong langis. Tapos ito yung mga natira kong langis ng huli. Yan yung ginagamit ko sa gear oil. So dito natin sila ilalagay. So malaking bagay na meron tayo nito, no? Buti na lang nakita ko siya. And then embudo, syempre kapag magsasali na tayo ng engine oil, no? Kung ilan, mamaya sasabihin ko kung ilang ml ang ilalagay. And then ito yung pagdedrainan natin ng mga used na engine at tawag dito, engine at gear oil. And then siyempre yung ating 12mm na socket wrench na bagong bili natin. So yun lang, hintayin lang natin na mag 11:03 at para masimulan na natin ang pagbaklas ng mga drain plug ni Bolt, no? Sorry, ni Bolt, ni Biffy. Ito si Bolt, si Biffy. So yun lang, let's go. Okay, so moment of truth na guys. It's already 11:06 na. Napa-cool down na rin natin ng saglit lang naman si Biffy. Yung 11:03 pinatay ko na siya. Tapos nagkabit tayo dito ng extension para hindi masyado sumakay dito sa elbow ng ating pipe, no? So naipwesto na rin natin tong ating drain, no? Tapos itong bolt na to guys. Ito yung ating ito, nakita nyo naman yan yung ating drain plug. So yan yung susubukan nating pag-alisan ng langis, no? So pupwesto ko na lang tong camera sa isang sulok. Tapos bahala na, lakasan na lang ng loob kung ano mangyari, sana walang maging aberya, no? Tapos after nito, doon naman tayo sa kabila, doon sa ating CVT side, doon sa may side ng panggilid, no? So simulan natin, let's go. Okay guys, so baka di nyo na ako masyado makita ngayon, no? So haba pala pag may extension. Alisin muna natin siya, yung extension. Tapos ganito na lang ulit. Hindi ko lang kung kita nyo sa camera, pero inalis na natin muna yung extension kasi masyado mahaba. Pero yan, this is 12mm. Yan, kita nyo dito, this is 12mm. And then luwagan na natin ito dahan-dahan. Pakaliwa yung luwag, no? Ayan, naluwagan ko na siya. Ano lang, wag mabilog. Okay, so yan, pag naluwagan na natin, the technique is dahan-dahan lang natin siyang i-turn para hindi malaglag yung bolt and nut dito sa, sorry, yung bolt at washer dito sa ating drain pan, no? Yan na, feeling ko malapit na siya lumabas. Ito na, tingnan natin kung na-itsura lang is bang, medyo maitim na, no? Kasi 44K, kada 2K ko siya pinapalitan ng langis, no? So
konti na yung ating oil. So sana wala maging problema sa kanyang langis. So hintayin lang natin yung mag-drain. So dapat dito mapuno kasi 1.3 liters ang kayang lamanin nitong Tupperware na to. So this is more than enough para ma-contain siya, no? So mamaya itagitagilid natin. Try ko itagitagilid siya para masaid yung mga laman, no? So ito, lilinisan ko itong ating drain plug, huhugasan ko kasi medyo madumi siya. Ayoko naman siya ibalik ng medyo madungis, no? So yun lang, balikan mo lang ingay, no? Pero yan, may dumaan, iuga-uga natin, tingnan natin kung may masasaid pa tayong oil sa kanya, no? Tagitagilid natin, ang problema dyan, bantayan nyo guys kung lalakas pa yung tulo ng oil. Ayan o. Okay naman, nagde-drain naman siya. Oh shit, hindi ko sa manibela. Ayan, sidein lang natin siya. Tapos, habang nag-side siya, no, lilinisin ko muna itong ating bolt and washer, no. So yun lang, babalik ako kayo later pag side na siya. Ayun guys, nakabalik na tayo. So I think okay naman yung ating tag dito plug, no, yung washer natin wala namang buongi. Okay naman, di pa bilog yung ating nut. So stock pa to yung ating bolt. So pwede na natin tong ibalik ng dahan-dahan dito. Siyempre dahan-dahan lang, no, at ayaw niyang bumalik. Ayusin natin to kasi baka malaglag pa, kakalinis ko lang, di ba? Ayan, dahan-dahan lang, hand tighten. Tapos kapag malapit na doon sa pinaka puno, ayan, saka ulit natin gamitan itong ating tag dito, socket wrench na 12mm. Magbalik ka rin lang natin. So dapat magpit siya. So mas okay kung meron kayong tag dito, meron kayong torque wrench, pero kasi wala. So tamang higpit lang para hindi siya mabilog, no? Pag naman mahigpit na, di syempre huwag nyo nang pilitin kasi baka lalong masira. Tapos yan, punasan nyo na lang. So maya maya natin siya lalagyan ng bagong langis, no? So punasan nyo lang, malinis para mamaya makita natin if ever na merong mag-lilik. So dito natin sa taas lalagyan niya ng oil mamaya dito, no? So mamaya lipat muna tayo dito sa gear oil side, tapos dito naman tayo mag-drain, no? So this is going to be our drain, then dito tayo maglalagay ng bagong gear oil, no? So pwesto ko lang tong camera and then simulan na natin. Okay na guys, pwede na tayo magsimula dito sa ating gear oil side, no? So I think nung last ko itong pinap-MS dun sa Honda Elite, hindi siya napalitan ng gear oil kasi ayaw nila pumayag na yung engine oil ang gagamitin. Safe ba yun? Hindi ko masyadong alam, pero yun kasi ang ginagamit ni Pops Gary. So I think safe naman, no? So ito, umuuntog siya dito sa crankcase. So lagay ulit natin yung extension, no? Para naman hindi siya masyadong masakit. At syempre, para magamit din natin, para hindi sayang, diba? Yan. Wait lang, ay pumasok. Ayan, ito na. Pumasok na siya. Ayan. Dahan-dahan lang. Hindi ko alam kung lumuwag ba siya. Ayan, lumuwag na siya guys. So ito, mas crucial. Ay, natapon yung langis natin. Pero maitim na siya. Ito naman di masyado nagdududum ito. Pero syempre, bakit ganon? Lugan pa natin. Ayan. Ito, drain lang natin siya. Ayan, dahan-dahan. Kasi baka malaglag din siya. So, pag maloob ng ganyan, drain lang natin siya. O, diba, maputi pa siya. Pero syempre, gusto natin fresh yan. Diba? Ito, malinis naman. So, pwedeng dito siya hugasan. Pupunasan ko na lang maya-maya. Tapos, buksan na rin natin itong entry ng ating tag dito, gear oil,
para makatulong siya sa paglabas noong gear oil na used na, noong old gear oil, para pumasok dyan yung hangin. Yan. Tapos syempre try din natin itagilid katulad nung kanina. Yan, pasalugin lang natin. Tapos pwede na tayo magsali ng mga panibagong mga tawag dito, panibagong mga langis, no? So habang natuloy yan, kukuha muna ako ng plais kasi mahigpit yung sa kabila, no? Balikan ko kayo pag drain na siya, no? Let's go. Okay, nakabalik na tayo guys. So nakakuha na rin ako ng plais na pambukas dun sa inlet ng ating tinatawag na engine oil. At ito pwede ko na siguro ibalik kasi wala nang masyado tumutulo. Punasan na lang natin to. Let's make sure na malinis. Ito yung washer, tingnan natin. Okay naman, walang dumi, walang bingaw, mukhang di naman siya magkakayat, no? Hindi tutulog. Pero syempre tingnan pa din natin maya maya pag naibalik na natin. So pwede ko na itong ibalik ngayon since tatakpan nga natin at siyang punasan, no? Okay, dahan-dahan lang syempre, untighten ulit para hindi magkaroon ng lost thread. Ayan, kapag ganyan na sumagad na, tsaka nyo na lang higpitan ng inyong mga socket wrench, no? So mahigpit mo siya, ay nahubo, no? 12mm natin. Pwede natin siyang higpitan unti-unti. Yan. Yan. Okay na yan. Pagka hindi nyo na mapihit, tama na. Ibig sabihin mahigpit na yun. Huwag nyo persahin kasi baka masira, no? So yun na tayo sa kabila. Kuhain na natin yung ating langis. Let's go. So ito yung ating gagamitin na langis, no? Honda na polysynthetic oil para sure na legit at matibay, no? So magsasalin tayo dito, no? And again, kailangan natin yung plais ko dyan, which is nandito pa sa kabila, no? Tapos yung embudo ko naiwan ko din, no? So gaano kadami lang isang ilalagay natin? This is going to be 700 ml only. Bakit? Kasi di natin inalis yung tag dito, oil filter, diba? So ayan, buksan na natin siya. Tapos pagpwesto ko lang ulit itong camera and simulan na natin para matapos na din. Okay, so simulan na tayo guys, no? Unang gagawin syempre ay bubuksan natin itong ating yan, dipstick kung tawagin sa kotse. Yung siguro dipstick din siya dito kasi hindi naman ang purpose niya, diba? So bago natin siya dinis-dinisin muna natin siya. And bango, medyo maitim-itim pa siya dun sa loob. So gano'n kadami lalagay natin langis. So syempre kapag doon sa bote 700 ml nasabi natin kaya, pero pag check natin dito sa dipstick dapat anywhere between here lang siya, doon sa parang waffle na pattern. Kapag nandun siya sa anywhere pagitan yan, goods na yung level niyan. Pero again, since binuksan natin siya, simulan natin ang paglalagay ng embudo para makapagsali tayo ng oil, no? Ay, mahangin. Sana walang pumasok na dumi, no? Yan, the crunchiness bang is the oil man. May cover, sabi na may cover. Ako, atin na lang itong kukukin. Ayun, butas na agad. Okay, so lagay na tayo guys. Let's go. Simulan na natin ang paglalagay ng oil. Dahan-dahan lang, baka mag-overflow. So ayan guys, okay na. 300 ml na lang natitira dito sa loob ng ating oil tank, oil can. Kapag may natirang oil na pinatapon na unti, siyempre ang checking na lang niya sa ating mahiwagang dipstick, no? Ayan, pulak lang natin kasi sayang naman yung langis. May unting tumagas, siyempre first time natin, hindi maiwasan. Pero yan, check natin yung sa ating dipstick. Ayan, ayusin na natin, punas-punasan ulit natin. Punasan natin siya. Tapos check natin yung level nang hindi natin ng onte. Tapos alisin natin.
okay naman, within the level siya, no? So I guess pwede natin siyang ibalik. Okay na guys, tapos na tayo sa ating engine oil. Hehehe. Tapos na tayo dito. Lipat naman tayo sa ating gear oil. Hindi ko alam kung kita nyo ako doon, pero at least tapos na tayo doon. So gear oil naman tayo. Oil lang natin itong lalagyan natin, tapos salin na. Ito na guys, kinarga ko yung embudo dito sa ating gear oil pumper. So ito yung lumang oil, 100 ml lang yung lalagay natin sa kanya. No, huwag ka matatapon na. Kasi pag lumabas sa 100 ml, baka mag-leak lang siya, sayang naman. And pagka nagbaklas tayo ng gearings, dun parang natin siya gagawing 120 ml. Pero dito, wala tayong pinaklas, palit gear oil lang talaga, 100 ml only. So wait lang, tingnan natin sukat. So balikan ko kayo pagtapos na, medyo mahirap magsukat dito. Okay na guys, tangin na saktong 100 ml na yon, no? So pwede rin natin tong ikarga dito, no? Dali na natin siya dito. Tapos syempre, yan, may butas naman na siya dahil gamit na nga to before. Ilalagay lang natin siya ulit dito. Pump nyo lang ganyan, tapos isil, pump it para pumasok. Pwede nyong itagilid, no? Pwede nyong itagilid para pumasok siya, pero hindi ko matatagilid to syempre kasi nagbibideo yung isa kong kamay, no? Try ko itagilid, baka lang dumiretso. So kawawa naman yung motor. Yan, pump hanggang sa masaid, no? So ay putang na, ay mabunot, meron pa, saidin pa natin, hindi pa siya tapos. Yeah. Nakakatuwa, no? So mag-comment kayo dyan, so kung gusto nyo makita ko na ako na nagpapalit ng langis kay Bolt, no? So try ko na dito sa motor, madali lang pala. So kaya din natin yung gawin sa kotse. Meron pa. Go, maubos ka, masaid ka. Ayan, 100 ml lang, so wag na natin pagkulangin, no? Meron pa din so wala kasing yan, gilid nyo kaya para sumagad yung gear oil natin sa loob. Hindi naman siguro yan tatap, yan, no? Wala nang kumakalog ko, konti na lang. So hindi naman siya lumalabas, so I guess pwede natin silipin kung may natira pa ba. So meron pang konti, try pa natin i-squeeze in. Yan, no? Pumunta na sa kamay ko yung iba, diba? Kasi ayan, pupuntahin natin sila sa dulo. I think this is all good na. Wala na akong masasaid pa. Wala na tumutunog. Very few na lang kung magkulang. At least napakaunti lang. And tutunog naman siguro yan ng mapangit. So ito na yung ating cover sa kanya. Siyempre, ganun lang din. Wala naman siyang bingaw pa. So yan, medyo malalim nga lang. Pero pwede pa yan. Goods pa yan, no? So yan. Balik lang natin. Hand tighten. Ayan, hand tighten. Tapos kapag ayaw na umikot sa kamay, saka natin siya gamitan itong ating socket wrench na bagong-bago pa. Ayan, again, higpitan nyo lang. Kapag ganyan na, medyo magalit na, okay na yan, no? And syempre, para malaman natin kung okay ba yung ginawa natin, ating papaanda rin siya. Pero wait lang, maghugas muna ako kamay kasi puro langis. Yeah, okay na guys, malinis na yung kamay natin. Syempre, dahil nga bago yung langis natin, we want it to flow better muna. Kaya sipain mo natin mga 2-3 sa 2-3. Ewan ko kung totoo, pero parang kasabihan na yon. Bago natin siya paandarin, ipump muna natin, no? So try natin kung aandar siya. Andar naman siguro siya, no? Tingnan natin kung may maglilik, no? Uy, tahimik na guys. Wala na yung ingay-ingay. Bang. Okay naman siya overall. Ay putang na, nalaglag yung ating ano.
Punas-punasan lang natin. Let's look for leaks. Pero overall wala naman siyang leak, no? So ayan, na-under na siya. Let's see kung may magli-leak. Oh, ito hindi yan leak ha. Ano yan? Yung kanina yan. Yan. So tahimik na ulit umandar. Smooth na, wala nang vibration sa manibela, no? So Kodo check 46237.7. Ayan, so successful ang ating DIY change oil, no? So maya i-check ko ulit kung okay ba yung engine oil level niya sa dipstick, no? So conclusion, sana madali lang palang mag-change oil, no? DIY, kayang-kaya sa bahay. Again, basta meron kang proper tools, no? So yung akin hindi po yung proper kasi mumurahing tools pa lang yun. So what I mean is pag mumurahing tools, ingat ka lang siguro sa paggamit, no? Kasi alam ko yung mga ganito nababasag yan, minsan nakakabilog. Kaya yung kanina ginagawa ko, hindi ko siya masyadong pinihigpitan, no? So again, bantayan natin, tingnan natin yung dipstick kung malaki ba yung kulang, no? Naku, bawal pala ito buksan ng ano, naandar, no? Pero yan, may nangyayari sa loob nung binubuksan ko siya. Pero yan, mamaya balikan natin siya, pandarin natin mga 3 minutes, no? Let's go, success. Huwag na kalimutan mag-like, comment, subscribe. Okay guys, it's the same day pero ngayon is 3 PM na and try natin, labas natin saglit si BV. Karga tayo siguro ng full tank 50. Tapos check natin kung magkakaroon ba ng leaks dito sa mga pinagagawa natin. Kasi syempre, first time nga lang natin magpalit ng langis, ng engine at gear oil niya. So, medyo batak-batakin natin ng konti yung takbo niya. So, doon lang tayo sa Oasis yung kakarga kasi medyo malayo dito yung petrol. So, full tank 50 lang naman. So, try natin tapos bilhin tayo ng munting pagkain. Tara, let's go. Guys, nakabalik na tayo dito sa bahay, no? So overall okay naman yung performance na habang nananakbo. Chinek na natin, no? So may nakita tayo dito, hindi ko alam kung saan to galing, no? Pero mukhang wala naman nanggagaling dito sa ating tawag dito sa ating pinaglalagyan ng engine oil sa may dipstick. Wala naman nanggagaling dyan. So tutuyuin ko to and then sa mga susunod na araw pag ginamit natin siya, check ulit natin dito sa drain. Wala naman leak na oil. Sa ating gear oil, wala din naman, no? Malinis pa naman siya. So check natin sa mga susunod na araw kung anong mangyayari. Pero as of now, we can call it a day and we can say na successful ang ating first time ever na DIY change engine oil and gear oil. So yun lang, huwag kalimutan mag-like, comment, subscribe. Hindi ko na kayo sinama pamimili kasi unti-unti lang naman yun eh. Yun lang, let's go.